Isang nakakaiyak na kwento ng isang pamilyang nangarap makakita ng mundo sa labas ng kanilang liblib na lugar. May mga batang lumalaki na ang pangarap ay magkaroon ng bagong cellphone. May mga batang nangarap magkaroon ng mamahaling laruan. Ngunit paano kung ang pinakamalaking pangarap ng isang bata ay ang makita lamang ang isang bayan, ang makikita ng mga sasakyan, ang makapasok sa isang paaralan, at ang malaman kung totoo bang may mga batang nakasuot ng sapatos araw-araw. Ito ang kwento ng isang batang lalaki na lumaki sa isang liblib na kabundukan kung saan ang bawat araw ay inilaan lamang sa pagtatanim, pag-iigib ng tubig at paghahanap ng makakain. Hindi pa siya nakikita ng mall, hindi pa siya nakikita ng mataas na gusali, hindi pa siya nakikita ng batang may uniforme. Ngunit isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isip. May ibang mundo pa kaya sa labas ng bundok na ito? At dahil sa sobrang pagmamahal ng kanyang ama at ina, nagpasya silang samahan ang kanilang anak sa unang paglalakbay ng kanilang buhay. Isang paglalakbay na hindi lamang magpapabukas ng kanilang mga mata, kundi magpapaiyak sa kanilang mga puso. Bago magsimula ang ating kwento, isipin mo muna ang iyong unang pagpasok sa paaralan, ang una mong sapatos, ang una mong notebook, ang una mong pagpunta sa mall. Marahil para sa marami ay normal lamang ang mga iyon. Ngunit para sa ibang bata, ang makita lamang ang isang sasakyan ay isa ng malaking pangarap. Ang makikita ng gusali ay parang panaginip. At ang makapasok sa isang paaralan ay isang bagay na halos imposible. Ito ang mga kwento ng isang batang hindi humihingi ng laruan, hindi humihingi ng mamahaling damit, kundi humihiling lamang sa kanyang mga magulang na ipakita sa kanya ang mundong hindi pa niya kailanman nakita. At ang araw na iyon ang magiging pinakamagandang alaala, kasabay ng pinakamasakit na katotohanang kanilang haharapin. Sa pinakatahimik na bahagi ng kabundukan ay may isang maliit na kubong yari sa kawayan at pawid. Kapag umuulan, pumapasok ang tubig sa bubong. Kapag tag-init, tila nagiging pugon ang loob ng bahay. Ngunit para sa 3 taong nakatira roon, iyon na ang pinakamagandang tahanang mayroon sila. Naroon ang isang ama, isang ina at ang kanilang nag-iisang anak na lalaki. Wala silang kuryente, wala silang telebisyon, wala silang cellphone. Hindi rin nila alam ang internet. Ang tanging alam nila ay ang pagising bago sumikat ang araw upang magtrabaho sa bukid. Araw-araw ay pare-pareho ang kanilang ginagawa. Nagbubungkal ng lupa, nagtatanim ng kamuti at mais, nag-iigib ng tubig sa malayong bukal, at umaasang sapat ang kanilang aanihin upang may makain kinabukasan. Hindi kailanman nagreklamo ang bata. Masaya siyang tumutulong sa kanyang ama. Masaya rin siyang naglalakad kasama ang kanyang ina upang mangahoy. Ngunit habang lumalaki siya, may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isip. Isang tanong na wala ni isa sa kanyang mga magulang ang makasagot. Isang gabi habang sabay silang kumakain ng pinakuluang kamote, tumingin ang bata sa kanyang ama. Tay, anak, totoo po bang may bayan? Napahinto sa pagkain ang ama. Tahimik niyang munang tiningnan ang kanyang anak. Oo. Malayo pa ba iyon? Ngumiti ang ama. Napakalayo. Totoo rin po bang maraming sasakyan doon? Oo. Mas marami pa kaya kaysa Kalabaw? Napangiti ang ina habang lihim na pinupunasan ang kanyang mga mata.
Oo anak, mas marami. Tumahimik ang bata. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit niyang iniisip ang itsura ng maraming sasakyan. Ngunit hindi niya iyon mabuo sa kanyang isipan. Dahil ni isa ay hindi pa niya kailanman nakita. Kinabukasan, habang nagtatanim sila sa bukid, muli siyang nagsalita. Tay, oh, bakit anak? May mga batang katulad ko rin ba sa bayan? Tumigil sa paghuhukay ang ama. Oo. Nagtatanim din po ba sila? Tahimik ang kanyang ama. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Sa huli ay marahan siyang umiiling. Hindi. Ano po ang ginagawa nila? Nag-aaral? Napakunot noo ang bata. Ano po ang nag-aaral? Hindi agad nakapagsalita ang ama. Dahil maging siya ay hindi rin nakapag-aral. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang isang bagay na hindi niya naranasan. Sa simpleng paraan ay sinabi niya, natututo silang bumasa, sumulat at mangarap. Hindi lubos na unawaan ng bata ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ngunit may kakaibang pananabik na nabubuo sa kanyang puso. Pagsapit ng gabi, hindi makatulog ang bata. Lumabas siya ng kubo. Tahimik niyang pinapanood ang napakaraming bituin sa langit. Lumapit ang kanyang ina at marahang umupo sa tabi niya. Hindi ka pa natutulog? Umiiling ang bata. Inay, gusto ko pong makita ang bayan. Parang may humigpit sa dibdib ng ina. Matagal niya itong tinititigan bago siya napayuko. Hindi dahil ayaw niyang dalhin ang kanyang anak, kundi dahil wala silang pamasahe. Halos wala na nga silang makakain. Paano pa kaya kung sila makakapunta roon? Ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang lungkot. Sa halip ay hinaplos niya ang buhok ng bata. Balang araw, mahina niyang sabi, dadalhin ka namin. Ngumiti ang bata. Hindi niya alam na ang simpleng pangakong iyon ay magiging dahilan upang magsikap ng higit pa ang kanyang ama. Kinabukasan, mas maaga pang nagising ang ama. Mas maaga siyang pumunta sa bukid. Mas matagal siyang nagtrabaho, hindi niya halos magpahinga. Napansin iyon ng kanyang asawa. Bakit hindi ka muna magpahinga? Mahina nitong tanong. Umiiling ang ama. Kailangan kong mag-ipon. Para saan? Tahimik siyang tumingin sa direksyon ng kanilang kubo. Para makita ng anak natin ang mundong hindi pa natin nakita. Biglang napaluha ang ina. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil alam niyang kahit ang kanyang asawa ay hindi pa kailanman nakarating sa bayan. Ngunit handa nitong unahin ang pangarap ng kanilang anak kaysa sa sariling nitong kagustuhan. At mula sa araw na iyon, lihim na nagsimulang mag-ipon ang mag-asawa. Barya, piso, 5 piso, anumang sobrang kita ay inilalagay nila sa isang lumang lata. Hindi nila alam kung kailan sila makakaalis, ngunit iisa lamang ang nasa isip nila, ang makita nilang ngumiti ang kanilang anak. Hindi pa nila alam na ang simpleng paglalakbay na iyon ang magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Lumipas ang maraming buwan, unti-unting napuno ng mga barya ang lumang lata na itinago ng mag-asawa sa ilalim ng kanilang higaan. Hindi iyon malaking halaga, ngunit para sa kanila, bawat baryang naipon ay katumbas ng isang araw na pinagtitiisan nilang huwag bumili
ng mas masarap na pagkain. Katumbas iyon ng mga pagod na katawan, ng mga kamay na puno ng kalyo, at ng pagmamahal ng dalawang magulang na handang isakripisyo ang lahat para lamang matupad ang simpleng pangarap ng kanilang anak. Isang umaga, habang naghahanda silang pumunta sa bukid, inilabas ng ama ang lumang lata at dahan-dahan niya itong binuksan at iisa-isang inilapag sa misa ang mga barya at papel na salapi. Tahimik silang nagbilang. Nakatayo lamang ang bata sa isang sulok. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng ilang minuto, napangiti ang ama. Tumulo ang luha ng ina. Tay? Mahinang tanong ng bata. Bakit po kayo umiiyak? Lumapit ang ama at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Hindi ito luha ng lungkot, anak, kundi luha ng saya. Napangiti ang bata. Makakapunta na tayo sa bayan. Parang huminto ang mundo ng bata. Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo po ba? Tumango ang ama. Hindi na napigilan ng bata ang kanyang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama. Pagkatapos ay niyakap din niya ang kanyang ina. Sa maliit nilang kubo, walang mamahaling handaan, walang regalo, ngunit punong-puno ng kaligayahan ang kanilang mga puso. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw ay naghanda na silang tatlo. Isinuot ng bata ang kanyang pinakamalinis na damit. Iyon ding damit na ginagamit lamang tuwing may espesyal na okasyon. Mailang punit ito, kupas na rin ang kulay, ngunit para sa kanya, iyon na ang pinakamaganda niyang kasuotan. Tahimik siyang humaharap sa kanyang ina. Inay, anak, maganda na po ba ang suot ko? Napatingin ang ina sa kanyang anak. Pinigilan niyang maiyak. Dahil alam niyang sa bayan ay maraming batang nakasuot ng bago at malinis na damit. Ngunit ayaw niyang mawala ang kumpiyansa ng kanyang anak. Napangiti siya. Napakagwapo mo. Masayang napangiti ang bata. Hindi niya alam na ang kanyang ina ay lihim ng umiiyak habang siya ay tumalikod. Mahaba ang kanilang nilakad. Tinawid nila ang mabatong daan, makitid na tulay, matarik na bundok at makapal na kagubatan. Pagod na pagod ang bata, ngunit hindi siya nagreklamo. Sa bawat hakbang ay lalo lamang siyang nasasabik. Tay? Oh, gaano po ba kalayo? Kaunti na lang. Yun ang paulit-ulit na sagot ng ama. Kahit ang totoo, malayo pa ang kanilang lalakarin. Ayaw lamang niyang mawala ng pag-asa ang kanyang anak. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang isang kalsadang simentado. Biglang huminto ang bata. Hindi pa siya nakakita ng ganoong klaseng daan. Lumuhod siya at marahang hinawakan ang semento. Tay, bakit po matigas ang lupa rito? Napangiti ang ama. Hindi na kasi ito bukid. Tahimik na pinagmasdan ng bata ang mahabang kalsada. Pakiramdam niya ay nasa ibang mundo na siya. Ilang sandali pa, may narinig siyang kakaibang tunog. Malakas, mapalapit, bigla siyang napayakap sa kanyang ina. Inay, ano po iyon? Hindi pa man nakasagot ang ina ay mabilis na dumaan ng isang malaking bus. Napasinghap ang bata. Halos hindi siya makapagsalita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tay, yun mo ba ang sasakyan? Tumango ang ama. Tahimik na napaluha ang bata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ngayon lamang niya nakita ang bagay na noon ay iniisip lamang niya. Habang papalayo ang bus, hindi niya ito inalisan ng tingin. Parang siyang batang nakita ng isang himala. Makalipas ang ilang minuto, sumakay rin sila sa isang papasaheroang sasakyan.
Mahigpit ang kapit ng bata sa kamay ng kanyang ina. Habang umaandar ang sasakyan ay hindi niya mapigilang tumingin sa bintana. Isa-isang dumaraan ang mga bahay. May tindahan, mga tulay, mga taong naglalakad, lahat ay bago sa kanyang paningin. Pakiramdam niya ay nanonood siya ng isang panaginip. Habang papalapit sila sa bayan, lalo siyang namangha. Mas maraming sasakyan, mas maraming tao, mas maraming bahay. Napansin niyang halos lahat ng batang kanyang nakikita ay may suot na sapatos, may malilinis na damit, may mga bag na nakasabit sa kanilang balikat. Tay, mahina niyang tanong. Saan po sila pupunta? Sasagot sana ang ama, ngunit isang grupo ang mga batang nakauniforme ang masayang dumadaan sa kanilang harapan. May mga hawak silang notebook, may mga bagong pagkain, at nagtatawa ng habang naglalakad. Mahigpit na napahawak ang bata sa kamay ng kanyang ama. Tahimik lamang siyang nakatingin sa kanila. May kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Hindi niya naiintindihan ang nararamdaman. Ngunit habang pinagmasdan niya ang mga batang iyon, isang tanong ang unti-unting nabuo sa kanyang isip. Tay, mahina niyang sabi. Pwede rin po ba akong mag-aral balang araw? Napahinto ang ama. Hindi siya agad nakasagot. Ramdam niya nanginginig ang kanyang dibdib at dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng kanyang anak. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito at pilit na ngumiti kahit namumuo na ang kanyang mga luha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, napatingin ang bata sa unahan. May nakita siyang isang napakalaking gusali na punong-puno ng ilaw at maraming taong pumapasok. Hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit pakiramdam niya mas lalo pang magbabago ang kanyang pananaw sa mundong hindi pa niya kailanman nakilala. Hindi maalis ng bata ang kanyang tingin sa napakalaking gusaling na sa kanyang harapan. Punong-puno ito ng ilaw, may malaking salamin, at tila walang katapusang mga taong pumapasok at lumalabas. Huminto siya sa paglalakad. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Tay, mahina niyang tanong. Palasyo po ba iyon? Napatingin ang ama. Napangiti siya ng mapait. Hindi anak. Kung ganon, ano po iyon? Tahimik na sumagot ang ama. Mall po yan, anak. Nanlaki ang mga mata ng bata. Mall? Oo, anak. Diyan po ba nakatira ang mga mayayaman? Napaluha ang ina habang nakikinig sa inosenteng tanong ng kanyang anak. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang isang mundong maging siya ay ngayon lamang nakikita. Dahan-dahan silang lumapit sa malaking gusali. Habang papalapit sila, lalo namang bumibilis ang tibok ng puso ng bata. Hindi niya akalaing may ganito kalaking gusali sa mundo. Pakiramdam niya ay mas malaki pa iyon kaysa sa buong lugar ng kanilang tinitirhan sa bundok. Napansin niyang kusang bumubukas ang salamin sa may pintuan at bigla siyang napaatras. Inay, bakit po kusang bumubukas? Napangiti ang ilang taong nakarinig sa kanya. Ngunit walang nangutya. Ang ama naman ay marahang hinawakan ang kanyang balikat. Huwag kang matakot, pinto lang iyon. Mahina siyang tumango. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakapasok siya sa isang mall. Pagpasok pa lamang nila ay tila tumigil ang kanyang mundo. Malamig ang hangin, mabango ang paligid, napakaliwanag na kisame. Makintab ang sahig at sa bawat sulok ay may mga tindahang puno ng makukulay na damit, sapatos, laruan at pagkain. Hindi alam ng bata kung saan unang titingin. Pakiramdam niya ay nasa panaginip siya.
Samantalang ang kanyang ama at ina ay tahimik lamang na nakamasid sa kanya. Masaya silang makita ang paghanga sa mga mata ng kanilang anak. Kahit alam nilang wala silang kakayahang bilhin ang kahit isa sa mga nakikita nito. Habang naglalakad sila, napadaan sila sa isang tindahan ng mga laruan. Huminto ang bata. Sa loob ay may mga batang masayang pumipili ng gusto nilang bilhin. May robot, may sasakyan, may malaking teddy bear. Tahimik lamang siyang nakatingin. Hindi siya humiling. Hindi rin siya nagsabi ng gusto niya. Tumingin lamang siya sa kanyang ama at ngumiti. Sobrang ganda pala rito. Napayuko ang ama. Mas lalo siyang nasaktan. Dahil alam niyang kahit gustuhin niyang bilhan ng laruan ang kanyang anak, wala siyang sapat na pera. Makalipas ang ilang sandali ay napadaan sila sa isang tindahan ng mga damit. Napatingin ang bata sa isang batang halos kaedad niya. Malinis ang uniforme nito, makintab ang sapatos, may relo sa kanyang kamay, at may bag na nakasabit sa likod. Tahimik niya pinagmasdan ang bata hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang tiningnan ang sarili niyang damit. Kupas, may ilang tahi at wala siyang sapatos. Hindi niya napigilang yumuko. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang iba pala siya. Napansin iyon ng kanyang ina. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang amay. Anak, tahimik lamang ang bata. Huwag mong ikahiya ang suot mo. Hindi siya sumagot. Matagal siyang nakayuko. Hanggang sa marahan niyang sinabi, Inay, bakit po sila ganito? Bakit ang gaganda ng gamit nila? Hindi agad makasagot ang ina dahil maging siya ay naiiyak na rin. Habang naglalakad pa sila, may narinig silang malakas na kampana mula sa labas. Kasunod noon ay sunod-sunod na batang nakauniforme ang dumaan sa tapat ng mall. Masaya sila nagtatawanan, may mga aklat na hawak, may bagong pagkain, at may mga pangarap na tila kitang-kita sa kanilang mga mata. Parang may humigpit sa dibdib ng bata. Hindi na niya pinigilan ang kanyang sarili at unti-unti nang tumulo ang kanyang mga luha. Tay, mahina niyang tawag. Lumuhod agad ang ama sa kanyang harapan. Bakit ka umiiyak, anak? Humihikbi ang bata. Tay, gusto ko rin pong matutong magbasa. Gusto ko rin pong magkaroon ng bag. Gusto ko rin pong pumasok sa paaaralan. At gusto ko rin pong maging katulad nila. Hindi na napigilan ng ama ang kanyang mga luha. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Habang umiiyak siya, paulit-ulit niyang hinihingi ang tawad. Patawad, anak. Patawad kung hanggang ngayon, kahirapan lang ang nabigay namin sa iyo. Biglang yumakap din ang ina. Tatlo silang nagyayakap sa gitna ng maraming tao. Walang mayamang nakatingin sa kanila, walang taong nangungutya. Ngunit ang iksinang iyon ang siyang pinakamabigat na sandaling naranasan nila. Ilang sandali pa ay marahang lumayo ang bata sa yakap ng kanyang mga magulang. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, pagkatapos ay ngumiti. Isang simpleng ngiti, ngunit puno ng pag-asa. Tay, oo anak, wag na po kayong umiyak. Nakita ko na po ang gusto kong makita. Ano iyon, anak? Ang dahilan kung bakit gusto ko pong magsikap. Napatingin ang ama. Hindi niya inaasahan ang maririnig. Gusto kong matutong magbasa. Gusto kong makapag-aral. At balang araw, ako naman po ang magdadala sa inyo rito. Hindi na napigilan ng mag-asawa ang muling pagluha. Dahil sa murang edad ng kanilang anak, hindi laruan ang hinihiling nito. Hindi mamahaling damit, hindi cellphone,
kundi pagkakataong makapag-aral upang maiahon sila sa kahirapan. At sa sandaling iyon, habang magkahawak kamay silang tatlo sa gitna ng napakalaking mall, isang bagong pangarap ang isinilang sa kanilang pamilya. Isang pangarap na hindi nila ipaglaban kahit gaano kahirap ang buhay. Ngunit hindi pa nila alam na sa kanilang pag-uwi sa bundok ay may isang pagsubok na higit na magpagbabago sa kanilang pamilya. Habang papalubog ang araw, nagsimula nang maglakad pauwi ang mag-anak. Tahimik ang bata. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil punong-puno ng mga bagong larawan ang kanyang isipan. Ang mataas na gusali, ang mga batang naka-uniforme, ang paaralang puno ng tawanan, at ang napakalaking mall na dati ay iniisip lamang niyang umiiral sa kanyang mga kwento. Ngunit sa bawat hakbang palayo sa bayan, tila unti-unti ring lumalayo ang pangarap na gusto niyang maabot. Habang binabagtas nila ang mahabang daan pauwi sa bundok, napansin ng ama na tahimik ang kanyang anak. Hindi ito nagtatanong, hindi rin ito tumitingin sa paligid. Nakayuko lamang ito habang naglalakad. Lumapit ang ama at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Anak? Oo, tay. Pagod ka na ba? Umiling ang bata. Hindi po. Bakit parang malungkot ka? Huminto siya sa paglalakad. Tumingin siya sa malayong bahagi ng bayan na unti-unti nang natatakpan ng dilim. Tay, oo anak. Gaano po ba kahirap makapag-aral? Parang may tumusok sa puso ng ama. Hindi niya alam ang tamang isasagot. Dahil ang totoo, hindi niya rin alam kung paano magsisimula. Hindi siya marunong bumasa, hindi siya marunong sumulat, at wala siyang perang pang-enroll. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad. Ilang sandali ang lumipas bago nagsalita ang ama. Anak? Oo, tay. Kapag may pangarap ang isang tao, hindi iyon sinusukat sa laki ng pera, kundi sa tibay ng loob. Tahimik na nakinig ang bata. Pero tay, paano kung wala po tayong pambayad? Huminto muli ang ama. Napayuko siya at unti-unting namuo ang kanyang mga luha. Hindi siya gustong magsinungaling, ngunit ayaw rin niyang mawala ang pag-asa ng kanyang anak. Kaya marahan siyang sinabi, hahanap tayo ng paraan. Nang makarating sila sa kanilang kubo, tila mas maliit ito kaysa dati. Parang ibang-iba na ang pakiramdam ng bata. Hindi dahil ayaw na niya roon, kundi dahil ngayon ay alam na niyang may ibang mundong maghihintay sa kanya. Mundong puno ng pagkakataon at mundong matagal niyang hindi alam na umiiral. Kinagabihan, habang kumakain sila ng simpleng lugaw, biglang nagsalita ang bata. Inay, oo anak, wag na po kayong bumili ng bagong damit para sa akin. Napatingin ang mag-asawa. Gusto ko pong ipunin na lang natin ng pera. Tapos, kapag sapat na, mag-aaral na po ako. Hindi na napigilan ng ina ang pagluha. Tahimik niyang ibinaba ang mangkok. Lumipat siya sa kanyang anak at mahigpit itong niyakap. Anak, pangako, gagawin namin ng tatay mo ang lahat. Kahit gaano kahirap. Kinabukasan, mas maaga pang umalis ang ama upang magtrabaho. Mas mabigat ang kanyang dala. Hindi dahil sa mga kagamitan sa bukid, kundi dahil sa pangarap ng kanyang anak. Habang nag-aararo siya sa ilalim ng matinding sikat ng araw, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga salitang narinig niya sa mall. Gusto ko rin makapag-aral. Huminto siya sandali. Tumingala sa langit. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tahimik siyang nanalangin.
Hindi ko po hinihingi na yumaman kami. Bigyan nyo na lang po ako ng pagkakataon ang anak ko. Kahit siya na lang. Samantala, ang ina naman ay naghahanap pa ng ibang paraan upang kumita. Bukod sa pagtatanim, nagsimula siyang gumawa ng mga banig mula sa mga dahon sa gubat. Maghapon siyang naghahabi. Kahit sumasakit ang kanyang mga kamay, kahit namamanhid ang kanyang mga likod, sa bawat banig na natapos niya, isa lamang ang nasa isip niya. Isang hakbang ito para sa pangarap ng anak ko. Napansin ng bata ang pagod ng kanyang mga magulang. Isang gabi, nadatnan niyang mahimbing nang natutulog ang dalawa. Tahimik siyang lumapit. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng kanyang ama. Punong-puno iyon ng kalyo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kamay ng kanyang ina. May maliit na sugat dahil sa paghahabi ng banig. Hindi niya napigilang umiyak. Mahina lamang. Ayaw niyang magising ang kanyang mga magulang. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, bumulong siya. Tay, inay, pangako, hindi masasayang ang lahat ng pagod ninyo. Balang araw, ako naman ang magpapahinga sa inyo. Lumipas ang mga linggo, mas lalo lamang nagsikap ang mag-asawa. Ngunit kasabay ng kanilang pagsisikap ay ang unti-unting paghina ng katawan ng ama. Dahil sa sobrang trabaho, madalas na itong hinuubo. Madalas ding sumasakit ang kanyang likod. Ngunit hindi niya iyon ipinapakita sa kanyang asawa at anak. Sa bawat pagkakataong napapagod siya, naalala lamang niya ang mga batang nakauniforme na nakita ng kanyang anak sa bayan. At sapat na iyon upang muli siyang tumayo. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa bukid, napansin niyang naghihintay sa labas ng kubo ang kanyang anak. Masayang tumakbo ito papunta sa kanya. Tay! Napangiti ang ama kahit pagod na pagod siya. Ano iyon, anak? May inabot ang bata. Isang maliit na piraso ng kahoy. May mga ukit itong hindi pantay-pantay. Ano ito, anak? Tanong ng ama. Ngumiti ang bata. Sinubukan kong gumawa ng lapis. Napahinto ang ama. Gusto ko na pong magsanay kahit hindi pa po ako marunong para kapag dumating ang araw na makapag-aaral ako, hindi na ako mahihiya. Hindi na napigilan ang ama ang kanyang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Tahimik siyang umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil nakita niyang mas malaki ang pangarap ng kanyang anak kaysa kanilang kahirapan. Ngunit hindi nila alam, may isang napakabigat na pagsubok ang paparating. Isang pagsubok na halos sumira sa mga pangarap ng batang minsang nangarap lamang makikita ng bayan. Lumipas ang ilang buwan, patuloy ang mag-anak sa kanilang simpleng pamumuhay. Tuwing madaling araw ay sabay-sabay silang pumupunta sa bukid. Pagkatapos ng trabaho ay sabay-sabay rin silang umuuwi sa kanilang maliit na kubo. Ngunit may napansin ang bata. Habang tumatagal, mas madalas nang humihinto ang kanyang ama sa pagtrabaho. Madalas na itong umupo sa ilalim ng puno. Madalas ding umubo ng malakas. Kapag tinatanong niya ito, iisa lamang ang sagot. Pagod lang ako, anak. Ngunit alam ng bata na may iba nang nangyayari. Isang umaga, habang nag-aararo ang ama, bigla itong napaluhod sa lupa. Nalaglag ang hawak nitong asarol. At mabilis tumakbo ang bata. Tay! Lumapit din ang ina. Namumutla ang mukha ng ama. Hingal na hingal ito. Ngunit pilit pa rin itong ngumiti. Wala ito. Pahinga lang. Hindi naniwala ang bata. Ngayon lamang niya nakita ang kanyang ama na halos hindi makatayo. Nang gabing iyon, tahimik silang kumakain.
Napansin ng bata na halos hindi sumubo ang kanyang ama. Tanging ina lamang ang palihim na umiiyak habang nakayuko. Hindi na nakapagtiis ang bata. Tay, oo anak, wag na po kayong magbukid bukas. Napangiti ang ama. Hindi pwede anak. Bakit po? Dahil may pangarap ka. Tahimik na napaluha ang bata. Itay, ayoko pong mag-aral kung magkakasakit naman kayo. Biglang tumahimik ang buong kubo. Ang ama ay tumingin sa kanyang anak. Pagkatapos ay hinawakan ang maliit nitong kamay. Makinig ka sa akin. Kahit mapagod ako, kahit tumanda ako, kahit maubos ang lakas ko, hindi ako titigil hanggat hindi kita nakikitang nakaupo sa loob ng isang silid-aralan. Hindi na napigilan ng mag-ina ang pag-iyak. Kinabukasan, nagising ang bata nang wala na ang kanyang ama. Tahimik na itong umalis upang magtrabaho. Mabilis siyang tumakbo sa bukid. Pagdating niya roon, nakita niyang mag-isa ang kanyang ama. Mabagal na itong inararo ang lupa. Halos hindi na ito makatayo ng tuwid. Nagtago ang bata sa likod ng puno. Doon niya unang nakita ang kanyang ama na palihim na umiiyak habang nagtatrabaho. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil natatakot itong hindi matupad ang pangarap ng kanyang anak. At tumulo ang luha ng bata. Ngayon lamang niya lubos na unawaan ang bigat ng pagiging ama. Pag-uwi nila, tahimik na lumapit ang bata sa kanyang ina. Inay, oo anak, pwede po ba ako magtrabaho ng mas marami? Napatingin ang ina. Bakit naman anak? Gusto ko lang tulungan si Itay. Umiling ang ina. Hindi pwede anak. Ang trabaho mo ay mangarap. Trabaho naming mag-asawa ang gawin ang lahat para sa pangarap mo. Lalong umiyak ang bata. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa para sa mga taong pinakamamahal niya. Kinahaponan habang nag-iigib ng tubig ang bata, napansin niya na may mga batang halos kaedad niya na dumadaan sa malayong daan. Naka-uniforme sila, masayang nag-uusap, may mga aklat na hawak at huminto siya. Tahimik niya silang pinanood hanggang sa hindi na sila makita. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay. May putik, may mga gasgas at may maliliit na kalyo. Ngunit sa halip ay mainggit, mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Babalik ako sa bayan, hindi bilang batang namamangha, kundi bilang batang marunong ng bumasa. Nang gabing iyon, inilabas ng ama ang lumang lata na minsang pinag-ipunan nila ng pamasahe. Halos wala na itong laman. Ngunit may isang itinago siyang isang maliit na papel. Iniabot niya iyon sa kanyang anak. Ano po ito? Tanong ng bata. Ngumiti ang ama. Listahan? Ng ano po? Ng mga pangarap natin. Binasa ng ama ang mga nakasulat. Dahil kabisado niya ang ipinapagawa niyang ipasulat noon sa isang taong marunong bumasa. Makapunta sa bayan. Ngumiti ang bata. Nagawa na po natin iyon. Sumunod, makakita ng paaralan. Upo, nakikita na rin natin yan. At ang huling pangarap, makapag-aral ang anak namin. Tahimik ang tatlo. Walang nagsalita, ngunit pari-pariho nilang alam na ito ang pinakamahirap tuparin. Kinabukasan, isang malakas na ulan ang bumuhos sa kanilang lugar. Nagmistulang ilog ang mga daan, nasira ang malaking bahagi ng kanilang taniman. Tinangay ng rumaragas ang tubig ang ilan sa kanilang mga pananim. Tahimik lamang na nakatayo ang mag-anak habang pinagmamasdan ang kanilang pinagpagurang na unti-unting nawawala.
Lumuhod ang ama sa maputik na lupa. Hindi siya umiiyak para sa sarili. Ang inisip niya ay pangarap ng kanyang anak. Napaluha rin ang ina, habang ang bata ay mahigpit na humahawak sa kanilang dalawa. Hindi niya lubos na maiintindihan kung bakit tila sunod-sunod ang pagsubok sa kanilang buhay. Ngunit sa gitna ng malakas na ulan, mahina siyang nagsalita. Tay, inay, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kahit mawala ang tanim natin, hindi mawawala ang pangarap natin. Napatingin ang mag-asawa sa kanilang anak. Sa murang edad nito, siya pa ang nagbibigay ng lakas sa kanila. At sa sandaling iyon, muli silang tumayo. Basang-basa man ang kanilang katawan, ngunit hindi kailanman nabasa ng ulan ang pag-asang nananatili sa kanilang mga puso. Hindi pa nila alam na may isang taong darating sa kanilang buhay na magiging susi upang tuluyang mabuksan ang pintuan ng pangarap ng kanilang anak. Lumipas ang mga linggo matapos sirain ng malakas na ulan ang kanilang taniman, mas lalong humihirap ang kanilang pamumuhay. Kung dati ay 3 beses silang kumakain sa isang araw, ngayon ay minsan na lamang, at kung minsan ay kamote at pinakuluang saging na lang ang kanilang pinagsasaluhan. Ngunit kahit gaano kahirap ang kanilang kalagayan, walang araw na lumipas na hindi pinag-usapan ang mga anak ang pangarap ng bata. Sa bawat gabi, bago sila matulog, lagi siyang nagtatanong, Tay, matutupad pa ba kaya ang pangarap ko? Kahit mabigat ang dibdib ng ama, lagi siyang nakangiti. Oo naman anak. Kailan po kaya? Kapag dumating na ang tamang panahon anak. Hindi alam ng bata na pagkatapos niyang makatulog, tahimik na umiiyak ang kanyang ama. Hindi dahil mawalan siya ng pag-asa, kundi dahil hindi niya alam kung kailan darating ang panahong hinihintay nila. Isang madaling araw habang papunta silang 3 sa bukid, biglang huminto ang bata. May nakita siyang maliit na piraso ng papel na nilipad ng hangin. Dinampot niya iyon. Hindi niya mabasa ang nakasulat. Tahimik niya itong tinitigan. Tay, oo anak. Ano po kaya ang nakasulat dito? Napayuko ang ama at hindi niya rin alam dahil hindi siya marunong bumasa. At dahan-dahan niyang ibinalik ang papel sa anak. Balang araw, ikaw na ang magbabasa niyan para sa atin. Mahigpit na niyakap ng bata ang papel. Parang isa iyong kayamanang ayaw niyang mawala. Pagdating nila sa bukid, napansin ng bata ang matinding pagod ng kanyang ama. Mabagal na itong kumilos at mas madalas na ring napahawak sa kanyang dibdib. Tay, oo anak. Pahinga na po muna kayo. Ngumiti lamang ang ama. Hindi pa. Bakit po? Dahil habang kaya ko pa gumalaw, gagawin ko ang lahat para sa kinabukasan mo. Napalingon ang bata. Hindi niya napigilang maiyak. Pakiramdam niya ay napakaliit niyang tao kumpara sa napakalaking pagmamahal ng kanyang ama. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa harap ng kanilang kubo at pinagmamasdan ang napakaraming bituin, nagsalita ang bata. Inay, oo anak, kung marunong lang po akong bumasa, babasahin ko kayo ng mga kwento gabi-gabi. Napangiti ang ina kahit may luha sa kanyang mga mata. Tapos po, kapag marunong na akong magsulat, isusulat ko lahat ng sakripisyo ninyo ni tatay. Bakit naman? Para hindi ko makalimutan. Tahimik na napaiyak ang ina. Hindi niya akalaing ganoon kalalim mag-isip ang kanyang anak. Lumipas pa ang ilang araw habang naglalakad ang mag-anak pauwi mula sa bukid. Muli nilang nasilayan sa malayo ang daan patungo sa bayan. Huminto ang bata.
Matagal niyang tiningnan ang direksyon na iyon. Parang kahapon lamang nang una niyang makita ang mall, ang matataas na gusali at ang mga batang nakauniforme. Ngayon ay mas malinaw na sa kanyang isip ang kanyang pangarap. Hindi lamang dahil gusto niyang magkaroon ng magandang buhay, kundi dahil gusto niyang masuklian ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. At pagsapit ng gabi, lumapit siya sa kanyang ama. Tay, oo anak. May ipapangako ako. Ano iyon? Kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal, hindi po ako susuko. Mag-aaral ako, magtatrabaho ako, at balang araw, kayo naman ni inay ang isasakay ko sa sasakyan. Kayo naman ang dadalhin ko sa mall. Kayo naman ang bibilhan ko ng bagong damit. At kayo naman ang hindi na magtatrabaho sa bukid. Hindi na napigilan ng ama ang kanyang pagluha. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak, habang ang ina ay tahimik na nakayakap sa kanilang dalawa. Sa maliit na kubong iyon, walang ginto, walang salapi, walang mamahaling pagkain. Ngunit naroon ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit sinong mayaman. Ang isang pamilyang handang ibigay ang lahat para sa isa't isa. Lumipas ang ilang buwan, dumating ang isang umaga na tila kakaiba ang pakiramdam ng ama. Nagising siya ng mas maaga. Lumabas siya ng kubo. Tahimik niyang pinapanood ang pagsikat ng araw. At maya-maya ay lumabas din ito ang kanyang anak. Lumapit ito at humawak sa kanyang kamay. Tay, oo anak. Salamat po. Naku, bakit naman? Dahil dinala ninyo ako sa bayan. Dahil ipinakita ninyo sa akin na may mas malaking mundo. Kung hindi po dahil doon, hindi ko malalaman kung ano ang dapat kong ipaglaban. Hindi na nagsalita ang ama. Mahigpit na lamang niyang niyakap ang kanyang anak. Sa kanyang puso, alam niyang kahit ano pa ang mangyayari sa hinaharap, hindi na mawawala ang apoy na pangarap sa batang minsang nangarap lamang makikita ng bayan. At sa araw na iyon, habang magkahawak kamay silang tatlo at nakatingin sa malawak na bukirin, hindi na nila iniisip ang hirap ng kasalukuyan. Dahil ngayon, mayroon na silang mas mahalagang baon, pag-asa, pangarap at pagmamahalang hindi kailanman matitinag ng kahirapan. Lumipas ang ilang taon, patuloy pa ring nanirahan ang mag-anak sa kanilang munting kubo sa gitna ng kabundukan. Hindi pa rin marangya ang kanilang buhay, wala pa rin silang sariling sasakyan, wala pa rin kuryente at nananatili pa ring payak ang kanilang mga kinakain. Ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi na nawala ang pag-asa sa kanilang mga puso. Ang batang minsang namangha sa unang pagkakataong nakita ang bayan ay mas lalo mo pang naging masipag. Tuwing umaga ay tumutulong siya sa bukid. Tuwing gabi naman, nagsasanay siyang magsulat ng mga letra sa lupa gamit ang maliit na patpat. Hindi man siya alam kung ano ang tama ng kanyang ginagawa, naniniwala siyang bawat guhit ay isang hakbang palapit sa kanyang pangarap. Isang gabi, habang nakahiga silang tatlo at pinagmamasdan ang mga bituin sa labas ng kanilang kubo, nagsalita ang bata. Itay, oo anak. Kapag dumating ang araw na marunong na akong bumasa, ang unang babasahin ko ay ang pangalan ninyo ni inay. Napangiti ang ama. Bakit naman? Dahil kayo ang una kong bayani. Hindi na nakapagsalita ang ama. Tahimik siyang napaiyak. Sa buong buhay niya, wala pa siyang narinig na salitang higit pang nagpabigat at nagpasaya sa kanyang puso. Lumipas pa ang panahon, mas lalong tumanda ang ama. Mas lalo ring nangangayayat ang ina. Ngunit hindi nagbago ang kanilang pagmamahal sa anak. Isang umaga, habang nagtatrabaho sila sa bukid,
Huminto ang bata at pinagmasdan ang malawak na taniman. Naalala niya ang unang araw na tinanong niya ang kanyang ama kung totoo bang may bayan. Naalala niya ang unang pagkakataong nakita niya ang malaking mall. Naalala niya ang mga batang nakauniforme na naging dahilan ng kanyang pagluha. Ngayon ay hindi na siya umiiyak dahil sa inggit. Umiiyak siya dahil sa pasasalamat. Dahil kung hindi niya nakita ang mundong iyon, baka hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam na may pangarap pala siyang dapat ipaglaban. Lumapit siya sa kanyang mga magulang. Mahigpit niya silang niyakap. Itay, inay, salamat. Napangiti ang ina. Para saan naman anak? Dahil kahit mahirap tayo, hindi ninyo ako hinayaang mawalan ng pangarap. Hindi ninyo sinabi na hanggang bukid lang ang kaya kong marating. Sa halip, ipinakita ninyo sa akin ang mundong hindi pa ninyo mismong nararanasan. Tumulo ang luha ng mag-asawa. Hindi nila kailanman inasahan ang simpleng pagpunta sa bayan ay magiging pinakamahalagang regalo na maibibigay nila sa kanyang anak. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay silang tatlo. Tahimik nilang pinagmamasdan ang gintong liwanag na tumatama sa mga bukirin. Hindi man nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila bukas. Sigurado silang may isang bagay na hindi kayang agawin ng kahirapan. Ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang pag-asa at ang kanilang mga pangarap. Sa puso ng bata ay may isang tahimik na pangako. Balang araw, babalik ako sa bayang iyon. Hindi na bilang batang namangha sa mataas na gusali, kundi bilang taong may kakayahang tuparin ang mga pangarap ng kanyang pamilya. Dadalhin ko roon sina tatay at inay. Hindi na sila maglalakad ng malayo. Hindi na sila magtitiis sa gutom. Hindi na sila iiyak dahil sa kahirapan. Ako naman ang mag-aakay sa kanila. At habang mahigpit niyang hawak ang mga kamay ng kanyang mga magulang, nauunawaan niyang hindi pala ang mall ang pinakamagandang lugar na nakita niya. Hindi rin ang mataas na gusali, hindi ang mga sasakyan, at hindi ang magagandang damit. Ang pinakamagandang tanawin pala sa buong buhay niya ay ang dalawang taong handang ibigay ang lahat. Kahit ang sarili nilang pangarap para lamang mabigyan siya ng pagkakataong mangarap. Doon niya lubos na uunawaan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, dami ng pera o mamahaling gamit. Ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng magulang na handang magsakripisyo ng walang hinihinging kapalit. At sa bawat paglubog ng araw sa kanilang maliit na kubo sa gitna ng kabundukan, nananatiling buhay ang isang pangarap. Pangarap ng isang batang minsang nangarap lamang makita ang bayan. Pangarap ng isang ama at isang ina na buong pusong maniniwalang balang araw aangat din ang buhay ng kanilang anak. At bagamat mahirap ang kanilang naging paglalakbay, hindi sila kailanman natalo sapagkat ang pag-asang itinanim sa puso ng isang bata ay magiging punong magbibigay ng bunga sa tamang panahon. Hindi hadlang ang kahirapan upang mangarap. Maaaring wala tayong mamahaling bahay, magagandang damit, o sapat na salapi. Ngunit kung mayroon tayong magulang na nagsasakripisyo at pusong hindi sumusuko, mayroon na tayong pinakamahalagang kayamanan. Ang edukasyon at pangarap ay hindi lamang para sa mayayaman. Ang bawat batang binigyan ng pagmamahal, pag-asa at pagkakataon ay may kakayahang baguhin ang kinabukasan ng kanyang pamilya. At higit sa lahat, walang pagmamahal na hihigit sa pagmamahal ng isang ama at isang ina na handang tiisin ang lahat ng hirap upang makita lamang ng ngumiti at matagumpay ang kanilang anak.